Ayan, good morning mga kabiwas. O habang nagiinom tayo ng tea, kagigising lang natin. Naisipan natin na pagbigyan yung isang request ng ating subscriber na i-features naman natin yung ating Peace Finder. So, standby mga kabiwas, bigyan natin. Labas natin ang Peace Finder. Ito siya mga kabiwas. Bagong dating lang siya, na-acquired natin sa Singapore pagaling yan. Medyo nakakita tayo ng medyo reasonable price, kaya grab na natin. So ito nga palang Peace Finder natin pang-apat na version ng na model ng Striker 4. So ito yung version niya, Striker Vivid 4CB transducer. So ito na yung pinaka-latest sa 4 inches ang screen. Ang kagandahan nito, meron siyang clear view at saka vivid na yung picture niya, kagaya ng ganito. So gamitin natin sa laot sa mga susunod na araw. Actually tomorrow may fishing kami mga kabiwas. So abangan ninyo ha. At i-picture natin kung paano ginawa. Maliban dyan, ginawan ko siya ng portable na lalagyan para hindi naka-expose. Kasi yung likod niya, may chance siyang mabasa kapag inalunan ng tubig. Ayan mga kabiwas, ito yung naging portable case niya. So actually ito ay lagayin ito nitong anchor ko na power bank. So para talaga dito yan sa ito. May nakita ko sa YouTube na merong gantong klase na ginagamit sila para ma-secure. So ito, andito yung transducer niya nakalagay. Ayan. So diyan ko siya isinasaksak. And then yung wire niya, bubuksan mo lang siya dito. So naka-loop siya diyan. So ganoon din sa kabila, yung power cord niya nasa kabilang side. Medyo komportable tayo dito mga kabiwas, kahit medyo ulanin, may splash ng tubig dagat. Dito yung power cord niya sa kabilang side. So dyan natin siya nilagay. And then yung pinaka main features niya, meron siyang hard shell na kasama sa nabili ko. Hindi mahirap magbukas ng isang kamay mga kabiwas, tiyaga-tiyaga muna ha. Kaya ayan. So ganito. Ayun. So meron siyang plastic na dito para medyo maganda, tibay hanggang itaas. So ginawa na lang natin yan. Meron tayong extra na cord para kung kailangan. Yung kasing bangka natin mga kabiwas meron siyang output ng C-type saka USB and then 12 volts. So yung 12 volts kasi ang supply nito mga kabiwas. So ayan yung pinaka features niya. So testingin natin yan sa laot bukas mga kabiwas. Gagamitin natin kasama yung ibang kasama natin sa bottom anglers. Shoutout kay Mr. Alex at saka kay Master Dio. Shoutout nga pala kay Kuya Dudan, kasama natin isang agila. So ito nga pala, testingin natin yung i-power natin. So kinustomize ko na ito. Meron kasi siyang 4 na wire. Yung dalawa ay pang transfer yata ng mga files at saka ng ibang features ng Garmin. Wala tayo nun. So meron tayo dito 12 volts na output galing sa solar generator. So plug in natin yan dyan. And then push. Yun, umilaw na. So ayan. So diretso na yan dito. So ito yung push button niya. Marinig natin na mga kabiwas tumunog siya. So ayun yung mga pamimilian natin. Traditional, clear view, flasher, split frequency, traditional plus clear view, quick draw. Ito maganda actually yung features na quick draw ang tinetesting natin sa laot, na kung saan kagaya ng Navionics gumagawa siya ng mga contour doon. Nagmamapping siya sa ilalim. So ang plano ko kasi dito makahanap ng mga pabahay at saka yung mga tigpulo. And then yung mga bahura na wala sa Navionics. Ito nga pala yung ginagamit nating handle ng transducer ng kabiwas. So fabricated lang natin yan. Itong aluminum na to galing ito sa pang-map ng sahig. Tapos nilagyan natin ng traded na stainless. Ito mga kabiwas, yung ito ay sa PPR na tube. Pininturahan lang natin kulay puti yan. Pero stainless yung kanyang traded. Papasok lang ito dito mga kabiwas. Yan. So pag naipasok siya, pwede mo na siyang ibaba sa tubig. So ganun. Ito, ganyan. So ito binababa na ito. Okay, ganun lang kadali mga kabiwas. So ito, iba na nga pala yung transducer nung Vivid 4CB. So mas malaki na siya para sa clear view. Unlike yung medyo hanggang dito lang, kalahati lang nito. Yung sa unang version ng Striker.
Hilig namin mag-fishing kasama pamilya, kakilala at kaibigan. Kaya mga kabiwas, na ilagay natin yung ating Kaligayahan, di kaya transducer. Ayun na. So tinatali lang natin yan dito. Tapos ito naman yung ating main unit. ng huling isda sa Kapit natin ito dito sa ano. halina kaibigan, kami ay Source samahan. na Kabiwas TV, Kabiwas Team, lahat ay Setting up na. magkakaibigan. Kaya dagat natin at kailogan, protektahan at tagaan Sige. Ito na, nag-ano na. Halika na. ng mga So, enable natin yung sonar at pag hindi natin ginagamit yan, ino-off natin para magamit natin navigation. hilig namin So, enable natin mga kabiwas para gumana. pamilya, kakilala at kaibigan sa ilog. So, nag-start na siya. Kaligayahan, di kayang tawaran, lalo na pag may kunting kantsa. Sige. Maramihan man o palakihan, Alagay natin sa mga lagayan. maganda sa clear video. Dito tayo sa clear video mga kabiwas. Yung salamin mo ba, ano yun? Ha? Tatapat mo dito para yung reflection. CPLB sa'yo. Alin? Yung salamin mo, yung ginamit mong page. Hindi ko lang alam. Ano mangyayari? Di ba nakikita mo yung mga reflection na yan? Oo. Pag tinapat mo yan dito, mawawala na yung reflection na Hindi yan. ko napansin. Nag-order pa lang ako ay nung ano. Ay mga kabiwas, oh, pag may lumalabas na isda, nakikita ganyan. Oh. Kita niya. Isang nasa 20 meters, isang nasa 16 meters. Ang huling isda sa mga Hoy, dito ka na malaglag sa loob. Utlag ka la. samahan. Hilig namin mag-fishing, Daming isda. kakilala at kaibigan. Ang dami, oh. Nasa ano? Ano naglalabasan? Kaligayahan, Nasa ibabaw. Nasa 15 meters lang. Ano kaya ito? ang huling isda sa mga lagayan. Halina kaibigan, Ang ganda na master, oh. Nalabas na yung isda, oh. Image talaga ng isda. Tingnan mo, dali ang dami, oh. Ang master, oh. Dami, oh. Dami na nakikita. Oh, yeah. Sunod-sunod. Meron nasa ilalim tayong isda. Oh, hindi na alis. Ay, di natamaan. Kabiwas, oh. Ganda ng mga size ng tikliya kung ganun kalalaki lahat, oh. Grabe ang ihoy. Paborito pa tayo ni Amal, eh. Nagkakatikim siya, eh. Oh, ayos, ayos, oh. Oh, kakalislisan.